Ito hong setup na ito ho ay nationwide. Ano po, kahit na saang lugar ito'y maaring ipatupad ng mga private companies kaninyo. Yes, sir. Opo. Opo. Okay. Yung 4-day work week na sinasabi, may study ba kayo kung how does it go? Paano ito? Kasi meron po ilang mga grupo ng mga negosyante rin naman nagsasabi na okay yan pero hindi yan ganong kadali din maipatupad. At kung ano ba ang mga mithiin nito kung sakasakali. Kasi mahirap din na nag 4-day work week ka nga naman, aalis din yung manggagawa. Hindi ba? At may pupuntahang ibang lugar. Alam niyo ho yun? Ganun mga usapin. Oo. Opo, asserted. Tama ho kayo. Actually, dito po sa lumalabas na maaaring magkaroon ng 4-day work week, maaari ho sigurong pag-aralan ho ito ng maigi. But kung ang ibig po nilang sabihin ay 4-day work week, i-compress lang po yung oras ng trabaho. Kunwari po, 40 hours in 5 days, magiging 4 days na lang po ang bubuno yung trabaho, pero 40 hours pa rin. Kumbaga na-compress lang po. Actually, kasama naman po ito, existing na po itong policy na ito, doon po sa sinasabi nating flexible work arrangements. Maaari na po itong ipatupad o ma-implementa. Again, based on the agreement of the parties. Ngayon po, Sir Ted, kung ang ibig naman sabihin po nito sa isang banda ay yung workday, talaga mababawasan lang. Kunwari po, sample lang po, if in 5 days, 40 hours po ang trabaho, babawasan po ng isang araw, magiging 4 days na lang, at hindi po dadagdagan ng oras ng trabaho dun sa nananatiling 4 na araw, so magiging 32 hours in effect na lang po ang trabaho. Meron din po itong mga implications, Sir Ted. Ang nakikita po natin so far, ang una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, isang araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. At the second, yung isa naman po sa kabilang banda, makikita rin po natin na maaari pong bumaba naman ang sweldo ng mga manggagawa, especially dun sa mga daily paid workers kung mababawasan po ng isang araw. Kaya ito po yung mga implications nito. Kaya po tingin ho natin maaari po mapag-usapan with the employers and workers representatives sumang ganitong mga polisiya. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!